Tila hinihikayat ni dating COMELEC Commissioner, si Kwan pala nagkuhan nito, tila hinihikayat ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, si Senator Robin Padilla, na maging running mate na lamang ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 elections. Kung President Duterte said he is ready to go to jail, I told him I will go with him to jail. That is how much I love the President. Noong March 12, 2025, sabi naman po niya, to this investigation of the ICC or by those charging Duterte and the Vaudette squad of extrajudicial killing because nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga maiinit na balita. Post ng Banateros, Sara Duterte, Robin Padilla tandem, tila hinihikayat ni dating COMELEC Commissioner, si Kwan pala nagkuhan nito, nag-post si Attorney Rowena Guanzon, na sabi, nag-deny siya na hindi man daw siya DDS, kundi kakamping siya. Kung ayaw na mag-senador ni Robin Padilla, mag-vice president na lang siya kay VP Sara. Yan ang pinapakalat nila dito. Tila hinihikayat ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, si Senator Robin Padilla, na maging running mate na lamang ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 elections, kung ayaw na nitong tumakbo bilang senador. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Guanzon, kung ayaw nang magsenador ni Robin Padilla dahil araw-araw nagbabangayan sa Senado, mag-Vice President na lamang siya kay VP Sara. Dagdag pa niya, pabor umano kay VP Sara ang Visayas at Mindanao, habang malakas naman ang hatak ni Senator Robin sa Mindanao at Luzon. So ito na, binubuo nilang tandem, Boy Silly and Chucky. Boy Silly ano nito? Bakit Boy Silly? Hindi ko ba maintindihan? Baka nakuhan ko lang. Hindi ko maintindihan kung bakit tinatawag siyang Boy Silly. Basa ko lang siya. Ang tawag ko sa kanya, yung nagpadungaw siya ng Gibong Adarna. Naalala po ninyo? May 5, 2019, sabi ni Bungo, President Duterte said he is ready to go to jail. I told him I will go with him to jail. That is how much I love the President. Noong March 12, 2025, sabi naman po niya ni Bato de la Rosa, I'm ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Yan ang sabi nila. Sabi dito sa usapang Kongreso, manifestation works. Today, both senators have been named as alleged co-perpetrators in relation to the International Criminal Court investigation into the war on drugs. Ang tanong ngayon sa kanila, once na lumabas na talaga yung warrant of arrest, kasi kwento pa man lang po, hindi man kinukonfirm yung warrant of arrest ni Bato. And sabi nga natin, siguradong sangkot sila na pangalanan na, officially na pangalanan na as co-perpetrator. Dapat kahit wala pang warrant of arrest, sabi niya, willing. I'm ready to join the old man, sabi ni Bato de la Rosa, hoping they would allow me to take care of him. Sabi ni Bongo, I will go with him to jail. That is how much I love the President. Ipakita ninyo ang totoong pagmamahal ninyo to the old man. Dapat ngayon, willingly, punta na kayo doon and kausapin ninyo yung ICC judges. Your Honors, we are here presenting ourselves voluntarily as we were named in the complaint. We are surrendering, voluntarily surrendering ourselves so that we can also take care of the old man. O, di ba? Iyon ang ating inaasahan. Wala eh. Baliktad lahat. Ang manifestations ng kanilang mga ginagawa. Si Bato nagtago na. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, lahat lang sila salita. Hindi man totoong mahal nila yung old man. Hindi totoo. Mahal nila yung sarili nila. Ginamit nila yung kasikatan ng kanilang tatay para din sila tumaas ng posisyon, maging senador. Pero pag dating doon sa pitpitan, wala na, kanya-kanya na po. And in fact, kanya-kanya ng hugas kamay ngayon.
Ayan o, pati si Vitaliano Aguirre. Justice Secretary siya noon. Iparinig ko sa inyo mga kababayan yung sinasabi niya sa interview ng Mainstream sa kanyang pag-deny mga kababayan. Ito. Jurisdiction, the ICC, and even if the ICC could invoke the jurisdiction it had before we withdraw, I believe that it should be participated in by the Philippine judiciary. Justice. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. Poncio Wala Pilato naman na po. akong Hindi niya daw alam. What? Sabi ko ganyan, if there's anything, I am going to face any charges because I'm completely innocent of any crime. I was never part of this extrajudicial killing or this war on drugs or anything like that. I am prepared to fight it. Of course, when I will say that the ICC has no more jurisdiction, the ICC, and even if the ICC could invoke the jurisdiction it had before we withdraw, I believe that it should be participated in by the Philippine judiciary. Justice. So, yan mga kababayan, yung naging pahayag ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ready daw siya na harapin. Di maganda. Harapin niya mga kababayan. Ito pa. To this investigation of the ICC or by those charging Duterte and the Baudet squad of extrajudicial killing because they want to give the impression that the killing under the war on drugs, even the killings of civilians or involved in drugs, is some sort of a national policy. They call that in the charges. Yun naman talaga. before the Di ba ICC national as, policy man talaga yun? Hindi common ko. plan. So meron silang sinasabi na may common plan itong Duterte and the DDS and the high officials of the government. Kung hindi kasama dyan ang Department of Justice Secretary, so paano hindi ka panipaniwala yon? Ba't magiging common plan yan? Ba't magiging national policy yan kung hindi man lang malalaman o kung hindi man lang i-involve dyan ang Department of Justice? So, yung common plan, invento lang yan. Invento lang yung national policy. It was because para magkaroon ng credibility, yung charge nila against Duterte and company, dapat isama ang Secretary of Justice. Siyempre, paano magkakaroon ng common plan? Hindi magiging kapanipaniwala pag hindi kasama ang Secretary of Justice. Kasi kami ang we are in the justice sector. Kasama kami na siyempre lahat ng mga killings sa amin pinafile yan eh. So, ang Wala nang hustisya nung panon mo. Kaya nga nagpa-ICC yung mga complainant. Ang naging instrumental dyan sa tatlong pinakasikat na mga teenager na Diba? pinatay na yan eh. Dinala ko yan sa Malacanang, ako nagdala niyan. Nagpilato na lahat mga kababayan sila. So ito, na mga paliwanag ni Aguirre, the same with explanation in defense ni Bongo po, wala man itong kwenta kung dito niya gagawin ito. Gawin niya ito ng kanyang defense sa ICC kasi kasama siya sa pinangalanan bilang co-perpetrators. Yan na niya, Mr. Maravillas, sabi ko sa inyo, pinahamak ni Digong, hindi lang yung kanyang sarili. Dinamay niya buong tropa niya, mga kababayan. Worse, yung ibang mga sangkot dito, mga pulis, nakulong na dito sa yung pumatay kay Kian de los Santos. So ang sabi ni Digong, siya daw ang bahala, pero damay, mga kababayan, yung kanyang mga ginamit na tao. Di niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mong baka damay pati si Sara. Ito kasi yung lumabas na balita ngayon. Alang Davao City. Inilahad dyan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. Panawagan ko sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po
At wag Si Las po Cañas yan. kumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traitor po itong mga ito at Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman So, Pulong damay siya, Duterte. tinanggap ito ng Pinangaralan Office ni of the Prosecutor Las Cañas. as exhibit. Ay meron ako mga graph na ginawa ko about the delays in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor, mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang naging imbestiga, nalikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Yemen Oplan News Report. Tukhang. Siya nga pasimulo nitong Oplan Tukhang Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, pinapuwid niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug. In which is Tok Hangyo, meaning Tukhang, mga target personalities illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo Si Las Cañas, isa sa mga testigo sa ICC. Para ang kaso, With Motobato. missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tukhang sa Davao noon. Sa Laoy Quarry lang po, sa estimation ko lang, mayroon pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalos Sara? No. Tila may Si Vice President Sara Duterte naman, inakusahang nagpasimula ng Oplan Tukhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad dyan ang pagkalalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Sabi si Sara Nawit po, din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus. pati si Kibuloy, damay. So malamang sa susunod na mga araw, mga kababayan, lumabas ang balita from the ICC na pinangalanan si Sara na as one of the co-perpetrator. Kasi yung testimonya galing kay Las Cañas. Si Las Cañas kinuna ng testimony ng ICC. Umalis na dito, wala na dito si Las Cañas. Yun ang iti-present doon. So with that, mga kababayan, the possibility na in the next coming days, si Sara makasama dito sa mga co-perpetrators. Yun ang inaasahan, mga kababayan, sa paglabas nito mga balita. So, hindi man siya ma-impeach sa limbawa, pero sa Congress ma-impeach siya. Hindi man siya, mga kababayan, ma-convict kasi yung mga senador, marami siyang kaalyado. Although mababawasan na yung mga senador, kasi si Bato de la Rosa, si Bungo, madideliver na yan. Tapos, yung 3 pang senador, may plunder case na isasampa in relation sa flood control. So, halimbawa pa, ganon ang mangyari. May mga nasa majority kaalyado pa ni Villar, kaalyado pa ni Sara. So mahirapan sa conviction. Baka wala nang ang trial na mangyari. Biglang maglabas ng warrant yung ICC. Tapos na po. Ito yung checkmate, mga kababayan. O ngayon, siyempre, sasabihin ng mga DDS, iniipit dahil ayaw si Sara manalo ng Marcos administration sa 2028. Malabo po kasi itong kaso sa ICC po, wala mang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong. Ang kaso nila, mga kababayan, nagsimula yung investigation po 2017, panahon ng kanyang tatay. Kaya mangyayari niyan, mga kababayan, sa Senado, ito na. Yan pinapalabas nila ng mga propaganda ito. Yan. Mga senador kabilang sa minority black
Inikisa na. Chis Escudero, Jingo Estrada, ikis na. Joel Villanueva, ikis na. Tapos si Bato de la Rosa. Tapos si Bungo. Lahat na may ikis. O, 5 na may ikis. Natira si Rodante, si Alan Peter Caritano, si Amy Marcos, si Robin Padilla. Ano sabi nila dito? Huwag kayong masyadong halata. Inoobos na nila ang mga senador na maaring bumoto ng no para sa impeachment ni BP Sara. It's not about flood control anymore. It's not about EJK case on ICC anymore. It is very clear that it is all about preventing a Duterte from entering Malacanang Palace once more. Pinopolitika nila, mga kababayan, yung kampanya laban sa corruption, flood control scandal. Ang ibig sabihin nila, wag dapat lang gumalaw yung ating Pangulo para linisin sa laban sa mga kurakot, laban sa korupsyon ng ating gobyerno. Pabayaan kasi ito, mga nasa minority group. Dahil sa minority group, kalaban ng ating administrasyon, sa totoo lang po, wala man pong kalaban ang ating administrasyon. Sila yung kumalaban sa administrasyon. Dati man sila na mga kalyado ng ating Pangulo. Wala man pinopolitika ang ating Pangulo. Sila yung namulitika. Sila yung nang-away. Sino ba yung nandalait araw-araw kung hindi sila? So pinapalabas nila yung paglaban, pinopolitika, paglaban sa korupsyon. Kasi ang sabit, minority senator. Mayroon din dating senador na hindi man belonging to the minority. Si Bong Revilla, alyansa ng Bagong Pilipinas. Nauna pa nga na nakakulong. Sila hindi pa nakakulong. Malapit na. O, tapos si Bongo, tapos si Bato de la Rosa. Anong kinalaman ng ating administrasyon, ng ating Pangulo sa kaso nila? Ang kaso nila po, ang gumawa ng kaso, yung pamilya, private complainants, pamilya ng mga na-EJK, based sa testimony ng mga witnesses. At ang ICC, hindi mo pwedeng impluensyahan sa politika. Not even the powerful leaders of the world, not even Trump, Putin, the Russian leader. Hindi kaya pong impluensyahan ang kanilang mga desisyon. Kaya nga si Trump, mga kababayan, ang ginawa, nag-withdraw ng support sa ICC. You see? Pero hindi nagpapatinag po, mga kababayan, ang ICC. Ang ibig sabihin, no power on earth, not even powerful leaders of powerful country can influence the ICC. Pagkatapos, i-accuse ninyo yung administrasyon na in-influensyahan yung mga judges. Malabo. Ito po, consequences ng kanilang mga aksyon. Nagkataon na ang mga sangkot nasa minority, kaalyado. Bakit kaalyado? Yun sila yung may gawa. Umalyado sila kasi mga kababayan sa may masamang mga gawain. So, damay. So, anong magiging senaryo po? Ang magiging senaryo, mababawasan ang Senado, mga 5 or 6 na members. And all these are minority senators, alyado sa mga Duterte. Then, the worst case scenario, mga kababayan, si Sara madamay. Lumalabas na yung balita. Nakita ninyo? Hindi po ako nag-report niyan, ni-replay ko lang. Ang nag-report po, GM ninyo, si Mel Chanco, tapos sino yung isa? Sila yung nag-report niyan. Mula sa bibig ni Las Cañas, tinuturo na sangkot sa death squad, sa Tukang, pasimuno daw ng Tukang sa Davao, si Sara mismo. Si Las Cañas na nagsabi. Kahit si Sara pala naniniwala na nasa lista siya. Yan o. Kasi lumabas na ito sa Vera Files. 10 months ago, inquiry report, Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Kahit siya pala naniniwala. Kaya yung report na yon, validated yon, mga kababayan. Kasi ang unang naglabas ng report nito, Vera Files, nasa pang-siyam yata si Sara. Di 8 na yon, di ba? O pang-siyam si Sara. Wala yung nasa co-perpetrators, pang-siyam yata si Sara sa report ng Vera Files. Kaya po, asahan ninyo in the coming, baka hindi na po matuloy si Sara na kumandidato. Ito mismo yung sabi niya. Vice President Sara Duterte said she believes she is on the International Criminal Court's arrest list. Nasa listahan ako. Marami kami na nasa listahan ng ICC. Many of us are. Said Duterte in a recent chance interview in Carcar City, Cebu. Duterte explained that she believes this to be the case after she claimed that her conversations with her father
former President Rodrigo Duterte, currently detained by the ICC in The Hague, were being recorded during her visits. Dahil ang akala nila, ang pinag-uusapan namin ay kung ano ang kaso at ano ang ginagawa natin sa kaso dito sa Pilipinas at mga strategy ng kaso. Kita ninyo, maging si Sara, naniniwala siya, nasa lista siya. The Vice President, however, said she believes that others, particularly Senator Ronald De La Rosa, former Philippine National Police Chief Oscar Abayalde, ito na ang pangalanan na ito, Police Generals Vicente Danao and Romeo Karamat Jr., wala si Karamat, and Senator Christopher Bongo would be arrested before her. So, tama. Mauuna itong dalawang senador at yung iba pang mga opisyal. So, alam ni Sara, last year pa, alam niya. Kasi nasa lista siya, ni-report ng Dirapal. Ang testimony galing kay Las Cañas, yung riniplay ko po sa inyo, as reported by GMA. Kaya kayong mga DDS, pag kasi masyado nga, nasobrahan kayo eh. Ang dapat sana, kung mahal ninyo yung mga Duterte, panalangin ninyo at saka sana na-advise ng tama. Ginatungan pa ninyo si Sara para lumakas yung loob na awayin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Imagine, awayin mo yung gobyerno. Mauna sila bago ako, sabi ni Sara. The ICC currently has custody of the elder Duterte after he was arrested and sent to The Hague for crimes against humanity, alleged committed during his administration's war against drugs, which resulted in the death of 6,000 people, although human rights groups reported at least 20,000. Months before the former president's arrest, former Senator Antonio Trillanes before said Vice President Sara Duterte would be named as tertiary accused in the ICC's arrest warrant, with her father as the main accused in De La Rosa as the secondary accused. So alam, mga kababayan ni Sara Duterte, nakasama siya. Vice President Sara Duterte has been named as a respondent in ongoing investigation by ICC concerning alleged crimes against humanity committed during the Philippine government anti-drug campaign. Although she has not been formally indicted or charged, the ICC has received testimonies implicating her in the continuation of extrajudicial killings during her tenure as mayor ng Davao City. Notably, retired police officer Arturo Las Cañas alleged that Duterte supported the continuation of operations associated with the Davao Death Squad, a group reportedly involved in unlawful killings. Duterte has publicly denied any involvement in such activities and stated that she does not recognize the ICC's jurisdiction over her, affirming that she would only submit to legal proceedings under Philippine courts. As of this writing, no official documentation or formal charges from the ICC have been issued against her. The potential for prosecution remains uncertain, particularly in light of the Philippine government's position of non-cooperation with the ICC following its withdrawal from the Rome Statute in 2019. Kumusta yung mga DDS? Ano yung masasabi ninyo dito? Mismo si Sara, naniniwala siya, isusunod siya. Sabi dito ni Atty. Jesus Palsis, Duterte to cops, huwag kayong matakot pumatay, lalo na sa trabaho ninyo. Sagot ko kayo. Post niya 2 hours ago, Atty. Palsis. ICC charges for PNP chiefs as his co-perpetrators and meron sa Pinas na nabubulok sa kulungan. Never believe a Duterte. Inamag mga kababayan yung mga kasama niya. Sabi pa niya Tony Palsis. Problema ni Bongo, vote against the impeachment of Sara Duterte but get shipped out to the ICC or vote in favor niya and avoid getting shipped out to the ICC and get tried locally instead. Wala akong sinasabing may deal na with BBM. Just asking. Yan ang dilemma niya. Ano yung boto mo? You vote para i-impeach si Sara o pumabor sa kanya, i-acquit si Sara, pero ma-ship out ka din papuntang The Hague. Checkmate po, mga kababayan. Checkmate. Kaya sabi ko sa inyo, i-share ko ito sa inyong Sabi ni Atty. Carlo Ibanez, bago dumating ang mga Duterte sa buhay mo, hindi ba't malinaw naman sa iyo kung ano ang tama at mali?
Di ba dati alam mo namang mali ang pumatay ng tao? Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. Mali ang bastusin ang Diyos. Mali ang lumabag sa batas. Mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Mali ang kumampi sa dayuhang laban sa sariling bayan. Alam mo dati, obvious sa iyo yan. Pero ano ang nangyari nang dumating si Duterte sa buhay mo? Unti-unti mong ginadjustify sa sarili mo na ang mali pwedeng maging tama. Biglang pwede nang pumatay ng tao, basta adik ang papatayin. Pwede nang mambastos ng babae, basta ang presidente naman ang gumagawa at joke lang naman yun. Pwede nang tawaging stupid si God. I don't know how you justify this one, but whatever. Pwede nang labagin ang batas dahil hindi naman importante yung mga right to due process, right to privacy, right to travel at iba pang right na mga yan. Pwede nang mag-death threat live basta't kalaban ang pinagbabantaan. Pwede nang ipamigay ang teritoryo ng bansa kasi di naman natin kayang ipaglaban. Pero hindi diyan nagtatapos ang metamorphosis mo. Yung dating mga bagay na mali, ngayon kinahahangaan mo na. Ang mga mali naging bertsyo na sa'yo. Ang pumapatay, matapang. Yun ang tawag na maisugan niya. Kahanga-hanga. Ni si Sarah, bilib na bilib sa tatay niya kasi daw pinag-aagawan. Nag-aaway-away pa yung mga kireda ng kanyang tatay. Proud na proud kahapon. Ngayon kakulong na niya, matanda na yung tatay ko. Pero nakakabilib, sabi ni Sarah. Nag-aagawan pa rin. Yun ang tinangalandakan mo para tularan ng mga bata. Yan ang bagong bersyo. Sabi ni Atty. Naging bersyo na sa'yo yung mga mali. Ang pambabastos ng babae, macho. Ang walang galang sa Diyos, honest. Ang lumalabag sa batas, madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan, praktikal. Look at yourself in the mirror, sabi ni Atty. Carlo Ibanez. This is the person you have become. Dumating lang sa buhay mo si Digong. Yun na, si Sarah. Yun na yung naging pagkatao mo. Nasira. Simula nang dumating si Duterte sa buhay mo, tinapon mo na ang prinsipyo mo sa basurahan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.